Kamusta, Virgo? Alamin natin kung ano ang darating o kaya blessings sa taong 2025. Itong mystical cards ay una muna natin gamitin. Next ay ang angel number mo, kung ano yung message ng spirit guide mo. Yung pangatlo naman ay alamin natin kung ano pa yung ibang detalye patungkol sa karir mo, sa kalusugan, at saka sa money. Itong dalawang card na ito ang nagsasabi na pwede ikaw ito or may someone na malapit sa iyo na merong sakit na kailangan ng suporta mo. Yung madalaw siya o kaya kailangan siyang ipa-check up para kung ano man yung totoong sakit niya ay maaagapan. At saka yung para malaman mo din, hindi na makapagpa-worry pa sa iyo. Hinihikayat din ang card na ito na kailangan ng bed rest para maibalik yung dati na healthy na pangangatawan at saka mawala na din kung ano pa yung pag-aalala sa sarili. At saka i-relax din ang isip para hindi na makadagdag pa sa kung ano man yung nararamdaman. Kaya sinasabi na kailangan ng suporta mo kasi humihina yung kumpiyansa ng person na ito sa sarili niya na meron pang paraan or lunas para mapahupa yung nararamdaman niya. Three, your spiritual guides are around you, sending you love, support, and guidance. Na anumang battle or mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo ay hindi mo hinaharap mag-isa. Magugulat ka na lang, may tulong or milagrong dumarating. Gamit naman itong tarot cards, alamin natin kung ano ang dapat i-focus, ano ang ma-achieve mo sa 2025, ano yung mga hadlang. Kung ano ipakita ng cards, kahit na nagtanong na ako, yun yung i-interpret ko sa inyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung sa person mo ito o ikaw. Ano ang blessing na darating sa iyo sa taong 2025 para sa mga Virgo? King of Pentacles, Ten of Cups, Two of Wands. Itong mga cards na ito ay very positive kasi merong success at saka kung marami kang ambisyon, matutupad mo. May mga kasiyahan na magaganap sa buhay mo. At saka naiisip mo din na mas meron ka pang magandang magagawa or advancement sa buhay mo. May mga plano ka na naghihintay ka ng tamang timing. Nakadalawang cards ka na nag-iingat ka rin sa mga desisyon mo. Sa negosyo o kaya sa career, ang ilan sa inyo, yung pamilya mo, merong kaya. Na kahit hindi ka na pumunta sa ibang kumpanya, may family business na matatag. At merong person na gusto na ipagpatuloy mo ito. Or yung tingin niya maaasahan ka rin niya, bukod sa iba mo pang kapatid or ibang mapagkakatiwalaan niya.
Pero kahit na maganda yung estado ng career o kaya ng negosyo, ng family mo, ang gusto mo, yung magkaroon ka ng sarili. Mas nagfo-focus ka sa mga plano mo. At base dito sa mga cards, meron ka ring mapapatunayan sa sarili mo at sa family. Kahit na solo mo itong isipin, meron pa ring achievement. Ang ilan na nasa relationship, ikaw at ang person mo, meron kayong solid at saka respeto sa isa't isa, sa relasyon nyo. Ang ilan naman na nasa relationship, kung meron kayong problema ng person mo or sa family nyo, dalawang cards na yung nagsasabi na malalagpasan nyo ito. At saka base sa cards, ay ang ilan sa inyo ang problema ay financial. Ang ilang single naman may potential person na kaya ibigay yung mga pangangailangan mo. Pero kahit ano yung gawin ng potential person o kaya sabihin ng family mo or kaibigan mo, hindi mo nabibigyan pansin yung potential person na siya makakapagpapuno ng kulang sa buhay mo. The Hierophant, the Chariot, Knight of Pentacles. Ito yung mga cards sa kung ano yung ma-achieve mo, pero sa mga unang cards pa lang at kahit hanggang dito ay meron pa ring victory at success. At syempre yung tagumpay, kakailanganin mo pa rin yung suporta ng kapwa mo. Kaya ka may mga na-achieve sa buhay mo or nagkakaroon ng solution yung mga dumarating na problem sa iyo kasi hindi ka nag-give up. Sa financial mo sa 2025, maganda yung magiging pasok at saka yung ilan sa inyo magtatayo ka ng negosyo o kaya mag-i-invest ka. Pero maging mapanuri ka pa rin. Isa yan sa paraan na para maging stable at safe yung kita mo. Ang ilan naman sa financial ay pwedeng makatanggap ka ng mana o kaya magkaroon ng dagdag kita. Ulitin ko ulit na huwag maging kampante kahit na maganda na yung kita mo. Kasi may ibang Virgo na makakalimot. Yung bang masasobrahan sa paglabas ng financial. Ang ilan na nasa relationship, mas magtatagal pa yung relasyon nyo ng person mo. Kahit na may mga ilan na sinusubok ng panahon ang relasyon. Malalaman mo na merong pag-asa yung relationship nyo kung nakikitaan mo siya ng pagbabago o kaya willingness. Kasama na rin yung pag-unawa mo sa sitwasyon nyo ng person mo. Hanggat maaari ay huwag mong hayaan na masira ang relasyon nyo ng person mo sa konting problema. Ang ilang single naman ay matagal ka nang may kaibigan. Minsan nagkikita kayo or matagal kayong hindi nagkakasama. Magkikita kayo muli at saka ito yung panahon na magtatagal yung connection nyo. Pwedeng kababata mo siya, dating kakilala or kaklase or katrabaho. Isa kasi sa inyo ng potential person or pareho kayo na available na, kaya ngayon yung time nyo na magkakilala. At saka yung potential person, naghahanap na talaga siya ng bagong makakarelasyon. Pero dito sa mga cards, pinapakita na friends pa lang kayo. Ito na yung hadlang sa 2025 mo. 9 of Cups, 8 of Cups, 8 of Swords.
May mga dumating na sitwasyon sa buhay mo na hindi ka nakapag-focus sa solution kasi naapektuhan yung emosyon mo sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. At may ilan na nafo-focus sa puna or nafo-focus ka sa tao. Hindi ka na-focus sa kakayahan mo. Pero kahit ganito yung sitwasyon na mangyayari sa iyo, ay meron pa ring happiness, success na mangyayari sa buhay mo. At wala kang magiging choice kundi mag-move on. May solusyon man ito or wala, hindi mo naman to hahayaan na hanggang ganito na lang. Kasi sinabi na nga sa unang cards mo na hindi ka nag-give up. Naghihintay ka sa mga pwede pang mangyari na maging daan para magkaroon ng solusyon yung situation. Ang ilan sa inyo sa kalusugan ay healthy ka naman, pero merong person na ayaw niya nang labanan yung sakit niya. Kasi itong person na ito ay nakakaranas na ng yung malubhang depression. May ilan naman na ang sakit mo ay hindi pwedeng hindi ka iinom ng gamot or ma-injectionan. At base sa mga cards, mas lalong lalala yung sakit kung negative yung kaisipan. Para sa ilang single, a-attend ka ng party o kaya may salo-salo or may lugar kang pupuntahan na dun mo makikilala yung potential person. Pero hindi pang matagalan yung koneksyon nyo or pagkikita. Mahirap man itong unawain, pero may mga sitwasyon talaga na may mga taong kailangan dumaan sa buhay mo. Pero huwag kang ma-disappoint sa paghahanap ng love. Mas unahin mong mahalin yung sarili mo. Para sa ilan na nasa relationship, kung meron mang issue sa inyo ng person mo, ay huwag mo tong kimkimin. Kasi gusto rin marinig ng person mo yung true feelings mo kung happy ka ba or malungkot ka. Para pareho niyong masuri kung ano yung pwedeng solusyon or kung ano yung pwede niyong magawa para sa ikakabuti ng relasyon. Ito yung final card para sa reading natin ngayon. Queen of Wands. Itong card na ito ang nagsasabi na kung merong sitwasyon na kailangan ng tulong mo, ay ibigay mo yung best mo. At kung meron mang unhappy na situation, ay isaayos mo ito para tuloy-tuloy kung ano man yung mga blessings na darating sa iyo, walang maging hadlang. Itong Knight of Wands naman na nagsasabi na may mga connection talaga o relationship na nagkakaroon ng problema dahil sa personal na pangangailangan or hectic na schedule. May mga LDR ang connection. Yung schedule ang pinaka-problem sa relasyon nyo ng person mo or connection. Itong Ace of Wands ang nagsasabi na pareho kayo ng person mo na may prioridad sa buhay. Hindi kayo nagkakasabay. At pipiliin ng ilan sa inyo na maging single na lang or ang ilan kung may karelasyon ka, bibitaw ka. Kasi wala kang time dun sa person mo. Pero hindi ibig sabihin hindi mahal. Magkakaroon ng hustisya at clarity yung mga gumugulo sa isip mo sa taong 2025. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!